Alam mo ba ang sakit ng mawala ng anak? Nadagdagan pa yun ang mapatayin mo rin ang asawa at anak ko. Kaya ipag-iiganti ko sila! Parang humalo siya sa mga alaga ko. Kasi parang nadagdagan mga baboy ko na nandito sa kulungang to. Ibig sabihin ay maraming aswang dito sa lugar ninyo, Chamilinda. Kwentong Takip Silim. Uy, meron po tayong bagong channel at sana ay masuportahan po ninyo. Hosted by yours truly, Jupiter Torres. Survivor. Survivor True Stories. True to life Survivor Stories. I-click nyo lang sa description. Abangan ko po kayo doon ha. Hanggang sa susunod, paalam! Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Bawat bagay daw na nangyayari sa buhay ng isang tao ay nakaguhit na sa kanyang palad mula pa lamang sa kanyang pagsilang. Kaya hindi ako magtataka kung bakit nangyari sa akin ang mga bagay na naranasan ko. Ito ang mga pangungusap na palaging sinasabi ni Tio Aldo sa tuwing kami ay nagkikita at nagkakakwentuhan. Naging interesado ako sa buhay ni Tio Aldo. Kaya naman tuwing ikikwento niya sa akin ang mga naging karanasan niya, ay palagi akong excited na marinig yun. Ako nga pala si James, hindi ko tunay na pangalan, at ang mga kwentong karanasan ni Tio Aldo ang isishare ko sa inyo ngayon. Si Tio Aldo ay lumaki sa piling ng kanyang Lolo Fredo at Lola Silina. Si Lolo Fredo na nasa edad 50 anyos na ay isang albularyo. Si Lola Silina naman ay edad 49 anyos na at si Tio Aldo ay nasa edad 20 anyos na ng mga panahong ito. Kasama siya ni na Lolo Fredo at Lola Silina ngayon sakay ng barko, biyaheng Cebu. Lo, sabi niya wala naman kayong kamag-anakan sa Cebu. Sino pong pupuntahan natin doon? Ang Lola Silina mo, meron siyang kaibigan na taga ron. Doon na muna tayo pansamantala. At sa palagay ko naman ay magkakaroon tayo ng magandang hanap buhay doon. Pero ayos naman ang buhay natin dito sa Bicol, Lolo ah. Palagi naman tayong umaani ng maganda sa mga tanim nating gulay at mga nyog. Nagtataka po ako kung bakit bigla-bigla ang naging desisyon ninyo na pumunta tayo ng Cebu. Kailangan kasi ng tulong ni Melinda sa kanyang kambingan. Napakarami daw kasi noon at wala siyang katulong magpastol. Kaya gusto niyang tulungan namin siya. Wala po ba siyang mahinga ng tulong na taga ron mismo sa lugar nila para magpastol ng mga kambing? Wala eh. Kaya naawa naman ako, kaya kahit malayo ay pumayag akong magbiyahe tayo. Isa pa ay parang nakakabatang kapatid na kasi ng lola mo, yung si Melinda, kaya wala kang dapat na ipag-alala, Aldo. Mabait siya. Napabuntong hininga na lang si Tio Aldo. Hindi kasi siya kumbinsido sa mga sinasabi ni na Lolo Fredo at Lola Silina. Nakikita kasi ni Tio Aldo ang mga makahulugang tinginan sa isa't isa ni na Lolo Fredo at Lola Silina. At matapos nga ang halos isang araw at isang gabing paglalayag ng barko sa dagat, ay nakarating na sila sa pier sa Cebu. Nang makababa sila ng barko ay mayroong mga bus terminal malapit doon biyaheng Bourbon, kaya doon sila sumakay. Maraming oras din ang naubos bago sila nakarating sa bayan ng Bourbon at sa isang liblib na baryo doon nakatira si Aling Melinda. Ate Silina, mabuti naman at nakarating kayo ng maayos dito sa aking lugar. Kanina ko pa nga kayo inaantay eh. Tuloy kayo, tuloy. Medyo mahaba talaga naging biyahe namin. Talaga palang liblib na itong baryo niyo. Pero napakaraming nakatira dito. Oo, marami nang nakatira dito.
Karamihan ng mga tao dito ay ang pag-aalaga ng hayop at pagsasaka ang ikinabubuhay. Teka, bago tayo magkwentuhan kumain na muna tayo. Alam kong nagutom na kayo sa biyahe. Kuya Fredo, nasaan na ba yung binatang kasama nyo? Ha? Si Aldo ba? Teka, nasaan nga ba ang batang yon? Kanina ay katabi ko lang eh. Baka lumabas. Tingnan mo nga sa labas ang apo mo, Fredo. Lumabas nga ng bahay si Lolo Fredo at kaagad nitong hinanap sa paligid si Tio Aldo. Kinabahan si Lolo Fredo nang hindi makita sa harapan ng bahay si Tio Aldo, kaya naman umikot siya sa gawing likuran ng bahay at doon nga nito nakita si Tio Aldo habang natutuwang pinapanood ang dalawang kambing na lalaki habang nag-aaway ang mga iyon. Nandito ka lang pala. Akala ko ay kung saan ka na nagpunta. Bigla kang nawala sa loob. Pasensya na po, Lolo Fredo. Nainip kasi ako kaya namasyal ako sa paligid. At napansin ko nga ang napakaraming kambing na nandito. Natutuwa ako dahil ang tatapang ng mga barakong kambing. Tingnan ninyo, gamit ang mga ulo at sungay ay nagpapalakasan sila. Oo, para din kasi silang mga tao na kapag mayroon silang gusto, kapag walang nagpapaubaya, ginagamit ang lakas para makuha ang gusto. Lolo Fredo, Hmm. palagay ko'y mawiwili ako sa lugar na ito. Alam niyo naman na pet lover din ako. Mabuti naman na gustuhan mo kaagad ang lugar na ito, Apo. Opo, Lolo. Akala ko'y maiinip ako rito. Hindi po pala. Kasi maraming alagang hayop si Aling Melinda. Tia Melinda, yun ang itatawag mo sa akin simula ngayon, Aldo. Hindi lang yan ang aking alaga. Meron ding baboy at manok. At ang pinaka-nakakatuwang alaga ko ay ang alaga kong ibo na si Martinez. Nandyan po pala kayo? Sige po, Tia Melinda. Talaga po? May alaga kayong ibon na nagsasalita? Oo, sila yung mga ibo na ang tawag dito ay Martinez. Natuturuan silang magsalita. Lalo na kung bago pa lang sila mag-aral lumipad at ikaw na ang nag-aalaga sa kanya. Talaga po? Nasaan po siya ngayon? Nandyan lang yan sa paligid. Hindi yan lumalayo dito. Nakadapo lang siya sa isa sa mga punong nakapaligid dito. Kaagad na iginala ni Tio Aldo sa paligid ang kanyang paningin. Tumingala siya sa mga punong malapit lang sa kanila. Pero hindi niya nakita ang ibon na sinasabi ni Aling Melinda. Kaya naman nang makita ni Aling Melinda ang kasabikan ni Tio Aldo na makita ang ibon, ay pumito si Aling Melinda ng 3 ulit. At di nga nagtagal, may isang ibon na kulay itim na sinlaki ng kalapati ang lumipad palapit sa kanila. May batik na puting balahibo ang magkabilang pakpak niyon. Nang malapit na sa kanilang Martinez ay iniangat ni Aling Melinda ang isang kamay, kaya doon dumapo ang ibon. Kaya naman tuwang-tuwa si Tio Aldo. Meron tayong mga bisita. Tinatanong kung ano daw pangalan mo. Tun-tun! Tun-tun! Nakakapagsalita nga siya. Ang galing naman po. Tonton, ako naman si Aldo. Aldo! Aldo! Wow! Kaya niyang sabihin ang pangalan ko? Tun-tun! Pantay! Tun-tun! Pantay! Talaga po ba, Tia Melinda? Si Tonton ang bantay ninyo sa bakuran ninyo? Oo, Aldo. Matalino ang mga ibong kagaya nila. Sige na, pumasok na tayo sa loob para kumain. Naghihintay na doon si Ate Silina. Para maging kaibigan mo itong si Tonton, mamaya tuturuan kita ng gagawin mo. Napangiti ng matamis si Tio Aldo. Tapos ay nilingon pa niyang muli ang ibon nang muli iyong lumipad at dumapo sa ibabaw ng puno. Narinig pa ni Tio Aldo na paulit-ulit pa na binabanggit ng ibon ang kanyang pangalan na parabang tinatandaan iyon.
Nang makapasok na sila sa loob ng bahay ay napansin kaagad ni Lola Silina ang kakaibang sigla ni Tio Aldo. Kaya naman natuwa si Lola Silina. Aldo apo, parang bigla kang naging masaya. Meron bang nangyaring maganda? Nako Lola, eto po palang si Tia Melinda ay pet lover din, nakagaya ko. Natutuwa ako sa kanyang mga alaga, lalo na po doon kay Tonton. Tonton. Sino naman si Tonton? Aba, edi yung alaga kong ibon na kung tawagin dito ay Martinez. Nakakapagsalita sila. Natuturuan ng mga ganong klase ng ibon. Oo nga po Lola, ilang ulit nga na sinabi ng ibon ang pangalan ko eh. Nakakatuwa siya. Akala ko itim na kalapati lang siya. Hindi pala siya ordinaryong ibon lang. Sa palagay ko po, ay mawiwili ako rito. Mabuti naman kung gano'n na po. Akala ko kanina hindi mo magugustuhan dito. Nag-alala ako nang mawala ka. Pasensya na po kayo, Lola Fredo, kung nag-alala kayo kanina. Kilala niyo naman ako, di ba? Kapag dumating ako sa ibang lugar, iniikot ko agad at kinakabisado ang lugar. Tinitingnan ko kung ano-ano bang meron sa lugar na yon. At ngayon, ay alam ko na kung bakit tayo nandito. Kailangan nga ni Tia Melinda lang katulong sa pag-aalaga sa mga hayop sa lugar na to. Napakarami nila eh. Lalo na ng mga kambing. Tama ka, Aldo. Sa edad kong ito ay hindi ko nakakayanin ang mag-isa na alagaan sila sa pastulan sa bundok. Minsan kasi ay merong mga mababangis na hayop gubat ang sumasalakay sa mga kambing. Kaya dapat ay merong kang baril na magagamit para maitaboy mo ang mga asong lobo. Papalayo para tigilan nila ang mga kambing. Meron naman akong rifle dito. Marami ding bala. Mabuti naman kung ganon. Magagamit natin yung panlaban sa mga salot na sumasalakay sa mga kambing. Ganon po ba? Mula po ngayon ay may makakatulong na po kayo, Tia Melinda, sa pagpapastol ng mga kambing. Hindi ko papayagan na mayroon pang kambing na mabibiktima ang mambabangis ng mga lobo na yon. Napangiti si Tia Melinda sa sinabing iyon ni Tio Aldo kaya naman ipinagpatuloy na nila ang masayang pagkain ng salo-salo. At makatapos nga na kumain sila ay muling lumabas ng bahay si Tio Aldo at naglakad-lakad ulit sa paligid. Nakita niya na marami ding baboy ang nakakulong sa 4 na kulungan na nasa likuran din ng bahay ni Tia Melinda. Malapit sa tabi ng bakod ang kulungan ng baboy at sa kabilang bakod naman ay mayroong mga bahay na nakatayo. Nakita ni Tio Aldo na sa pagkakataong yun ay nagkakasayahan at nagiinuman din ang mga nasa kabilang bakod. Bakit ka nandyan sa bakuran ni Melinda? Anong ginagawa mo dyan? Ako si Aldo pare. Galing kami ng lolo ko sa Bicol. Kadarating lang namin dito kaninang tanghali. Ano naman ang dahilan ng tapadpad kayo rito sa Cebu? Binisita namin si Tia Melinda. Iniikot ko lang bakuran niya. Tinitingnan ko itong paligid ng lugar niya. Di kung gano'n, nakita mo ng perwisyong idinudulot ng babuyan niya sa amin dito. Lalo na kapag humahangin. Amoy na amoy namin yung mabahong amoy ng tae ng baboy niya. Pare, hinay-hinay ka lang sa pagsasabi na napiperwisyo ka. Alam mo sa palagay ko naman hindi lang si Tia Melinda ang nakakaperwisyo. Ikaw din naman ay may mga nagagawang perwisyo sa bakuran niya. Pinapansin mo yung dumi ng iba, pero yung dumi mo, hindi mo napapansin. Anong ibig mo sabihin? Tingnan mo yan. Yung banyo mo. Sa palagay ko ay puno na ang deposito kaya nag-uumapaw na. Nandito na sa kanal ni Tia Melinda yung mga tae ninyo eh. Ngayon sabihin mo sa akin, alin ang mas mabaho? Tae ng baboy o tae mo? Aba pare, ang angas mo ah. Kadarating mo lang dito kung umasta ka para ka kung sino. Hindi ako maangas pare. Sinasabi ko lang yung totoo. Panay ang reklamo mong nakakaperwisyo yung babuyan. Pero yung ginagawa mo, hindi mo alam. Nang marinig ng mga kainuman ni Dolfo na umiinit na ang pagtatalaw nila ni Tio Aldo ay lumapit na ang mga ito. May dala pa nga na bote ang isa sa mga lalaking lumapit sa kanila pero hindi man lang natinag sa pagkakatayo si Tio Aldo
dahil mula sa pagkabata ay talagang matapang na siya at sanay sa pakikipag-away, lalo na kapag siya ay nasa katwiran. Alam mo bang ginagawa namin dito sa mga mayayabang na dumadayo rito? Nilulumpo namin. Hindi ko gusto makipag-away lalo na nga at magiging magkapit-bahay tayo. Pero kung pipilitin mo ko, lalaban ako. Dahil kahit saan ako makarating, dala ko ang bayag ko. Mukhang may kakasaka nga. Sige nga, subukan natin. Tumalon sa bakod si Dolfo at ang dalawang lalaking kainuman niya para makapasok sa bakuran ni Tia Melinda. Pero paglapit pa lang nito kay Tio Aldo ay kaagad na itong sinipa ni Tio Aldo. Kaagad na sapul sa mukha si Dolfo. Nang lumapit ang dalawang lalaki na kapwa lasing na din at sumuntok ay kaagad na inilagan ni Tio Aldo at nang makabuelo si Tio Aldo ay magkakasunod na suntok ang ginawa niya sa mga mukha at katawan ng dalawang lalaki na kapwa bumagsak sa kanal ng kung saan naroon ang mga tae na galing sa umaapaw na deposito ng banyo ni Dolfo. Oh, akala ko ba ay magaling ka? Halika! Tumayo ka! Ginagalit mo talaga ako ah! Humanda ka sa akin ngayon! Dudurugin kita! Puro ka daldal. Kulang ka naman sa gawa. Nang tumayo si Dolfo ay muli silang nagkaharap ni Tio Aldo. Muling naggirian na parang mga sasabunging manok. Makikita sa kanilang mga mukha ang galit pero hindi mababasa sa kanilang mga mata kung ano ang pinaplano ng bawat isa. Pagkatapos ng girian ay muli silang nagpalitan ng malalakas na suntok at sipa. Magkakasunod na suntok ang ginawa ni Dolfo. Ang iba ay nasalang ni Tio Aldo pero ang dalawa ay nakalusot kaya tumama sa mukha ni Tio Aldo. Bumagsak siya pero kaagad na tumayo. Nang muling sumugod si Dolfo ay inunahan na ito ni Tio Aldo. Magkakasunod na suntok ang pinatama ni Tio Aldo sa mukha ni Dolfo at ang panghuli ay malakas na sipa. Kaya naman tumumba si Dolfo at bumagsak sa mga kasamahan niya. Nasubsob sa kanal na puro tae ng baboy at tao. Visit ka talaga! Ginagalit mo ko! Mga pare! Sabay-sabay tayo! Gilitan natin ang lieg ang tarantadong ito! Nang makatayo ulit si Dolfo at ang dalawa pa niyang kasama ay bumunot ng patalim ang mga ito. Pero bago pa muling malapitan si Tio Aldo ay isang malakas na putok ng baril ang kanilang narinig. Tumama ang bala ng baril sa lupa sa harapan ni Dolfo. Kaya naman nagulat ang mga ito nang makita sina Lolo Fredo at Aling Melinda na naroon na din at armado ng pamalo at baril. Hindi na kayo nahiya? 3 na kayo laban sa isa? Hahawak pa kayo ng patalim? Kung pasabugin ko kaya ang baon ng ulo ninyo, ha? Tatang, relax ka lang. Nagkakatawaan lang naman kami. Ang totoo, ay lugi pa nga kami. Kasi naisahan kami ng apo mo. Ikaw talaga, Dolfo. Palagi ka na ng ganyan. Nagsisiga-sigaan ka sa lugar na to. Demanda kita. Trespassing kayo at pinagtangkain nyo ang buhay ng pamangkin ko. Pasensya ka na, Melinda. Hindi lang kami nagkaintindihan eh. Tsaka magkapit-bahay naman tayo. Ganito rin ang ginawa mo sa una kong tauhan na dapat sana ay makakasama ko dito. Binugbog nyo, kaya sa takot umalis na lang. Kaya hindi ko na ito mapapalampas pa. Sa barangay na lang tayo mag-usap. Sige, ikaw ang bahala kung yan ang gusto mo. Ikaw lalaki. Hindi pa tayo tapos. Tatandaan kong ginawa mong ito. Sige na, umalis ka na. Ang baho mo. Inis na umalis sina Dolfo at ang dalawa pang lalaki. Nandidiri sila sa kanilang mga sarili kasi nga ay naligo sila ng tae. Nagkatawa na naman sina Tio Aldo, Lolo Fredo at Tia Melinda nang makaalis na sina Dolfo. Tia Melinda, sabi niyo kanina ginulpi nila yung makakasama ninyo sana dito na magbabantay ng mga alaga ninyo. Oo, 2 na sa mga tauhan ko ang sinita nila nang makitang nandito sa bakuran ko. Tapos ay sinaktan nila at binantaan kaya umalis na lang ang mga yon. Mabuti ngayon at sila naman ang nagulpi. Pero ano ang dahilan? Bakit ginagawa nila yon? Dahil sa inggit.
Kuya Fredo. Dati kasi ay marami din silang alagang kambing dyan. Yang si Dolfo at ang asawa niya ang ginawang tagapag-alaga ng amo nila. Yung may-ari ng bakura na yan. Pero araw-araw ay may mga namamatay silang alaga at hindi yun maipaliwanag ni Dolfo. Sabi nila ay sinasalakay daw ng lobo. Kaya nang maubos ay hindi na ulit bumili ng kambing ang amo nila. Mula din noon ay hindi na dyan nagpunta yung amo nila. Kung ganon, ay dapat lang na i-report mo sila sa barangay para maipablatter. Mahirap naman kung pababayaan na lang natin sila ng ganyan. Tama si Fredo, para hindi na nila ulitin ang ginawa nila ngayon. Mukhang may pagka-traitor pa naman ang Dolfo na yon. Sige, yun ang gagawin natin bukas. Nang sumunod na araw nga ay nagpunta sina Tio Aldo at Tia Melinda sa barangay hall para magpa-blatter kung saan nalaman nila na napakarami na palang reklamo doon laban kina Dolfo at sa dalawa pa niyang kasama. Kaya pinayuhan sila ng barangay opisyal na idiretso na sa pulisya ang reklamo dahil hindi naman pinapakinggan ni Dolfo kung mga barangay opisyal lang ang kakausap. Kaya nagdesisyon si Lolo Fredo na idiretso na sa pulisya ang reklamo. Dahil doon ay nagresponde ang mga pulis pero parang natunugan ni Dolfo ang plano ni Tio Aldo, kaya kaagad na itong umalis kasama ang dalawa pang barkada nito. Alam na kasi nila na marami ng reklamo laban sa kanila. Kaya kagad na silang tumakas. Talagang tuso ang loko na yun. Sana ay wag na silang bumalik pa dito para wala nang manggugulo. Kapag bumalik pa sila dito at manggulo dito sa loob ng bakuran ninyo, pwede natin silang tapusin. Lalo na kung self-defense ang gagawin natin. Tama si Aldo. Napakatapang mo naman pala, Aldo. Alam mo, bilib ako sa'yo. Isipin mo, 3 sila ha, pero nakaya mong labanan. Binugbog mo silang 3 at bonus pa yung naligo sa tae ng baboy. Amoy na amoy ko yung baho nila. Kapag nasa katwiran po ako, ipaglalaban ko talaga. Akala siguro ng mga loko na yon, ay matutulad ako dun sa mga una ninyong tauhan na kinuha rito. Nagkakamali sila. Pero hindi ka pa din pwedeng maging kampante, Aldo. Alam mo naman ang mga taong traidor. Gagawa at gagawa yan ng paraan para makapaghiganti. Kaya palagi mong tatandaan ang mga bagay na itinuro ko sa'yo. Opo, Lolo. Mula sa aking pagkabata ay sinanay niyo akong makipaglaban. Maraming ulit na rin tayong nasoong sa panganib at nalampasan natin yon. Lahat po ng tinuro ninyo, hindi ko nakakalimutan. Kasama na doon ang pagiging sigurista sa laban. Nang mga sumunod na araw ay nagawa na din ni Tio Aldo na tawagin ang ibon na si Tonton. Napagsanayan na niya kung paano ang tunog ng pagpito ni Tia Melinda. Kaya naman tuwang-tuwa si Tio Aldo nang dumapo na sa kamay niya ang ibon. Sa kabilang palad naman niya ay naroon ang mga butil ng munggo. Nang ilahad niya ang kanyang palad, kaagad na lumipat doon ang ibon at tinuka ang mga butil ng munggo na naroon. Magpapastol tayo ng kambing sa kabukiran, Tonton. Samahan mo ko, ha? Aldo! Oo, mabuti naman at natatandaan mo ang pangalan ko. Magiging mabuti tayong magkaibigan. Nakahanda ka na ba, Aldo? Sasamahan na kita kung saan ko ipapastol ang mga kambing. Opo, sasama din daw si Tonton sa akin. Oo, palagi siyang sumasama sa akin sa pagpapastol ko ng mga kambing. Siya kasi ang unang nakakakita kung merong sasalakay sa mga kambing kasi nga ay nakakalipad siya. Oo nga po. Dalhin mo itong itak at baril para meron kang magagamit pantaboy ng asong gubat kung sakaling may sumalakay sa mga kambing. Oo nga po, Lolo. Kagaya ng sinabi ni Lolo Fredo ay nagdala nga ng baril at itak si Tio Aldo. Si Tia Melinda naman ay may dala ring itak at mahabang tungkod na kahoy na siya naming ginagamit pangbugaw sa mga ahas sa makakapal na damuhan. Nang buksan ni Tia Melinda ang pintuan ng koral ng mga kambing ay pumito ito ng 3 ulit.
Tapos ay hinarap at kinausap ang mga kambing na parabang mga tao. Ang mga kambing naman ay pumila at humarap kay Tia Melinda. Nangunguna ang mga malalaking kambing na mga barako. Sa pangalawang pila ay naroon naman ang mga inahin na kambing na mayroon pang maliliit na anak. Oh! Pupunta na tayo ngayon sa pastulan! Pumila kayo ng maayos, ha? Huwag kayong maging pasaway! Yung mga anak nyo, baka kung saan-saan na naman makarating, ha? Maliwanag ba? Ang galing niyo po, Tia Melinda. Para din silang mga tao na nangiintindihan kayo. Bata pa lang kasi ang mga yan ay sinasanay ko na. Kasi nga wala akong katulong mag-alaga. Sa dami nila, dapat ay mapasunod ko kaagad sa isang utos ko lang. Kaya sinanay ko sila na kapag narinig na akong sumisipol, ay susunod na sila sa gusto kong mangyari. Nang muling sumipol si Tia Melinda ay nagsimula ng lumabas ng kural ang mga kambing. Kung ano yung pila nila at pagkakasunod-sunod ay ganoon din hanggang sa makalabas na lahat ng kulungan. Tuloy-tuloy na pumunta sa kabukiran kung saan naroon ang malawak na lugar kung saan mayroong malulusog na mga damo. Kaya gustong-gusto doon ng mga kambing. Mayroon ding malalaking puno ng mangga doon na mayroong bunga. Dito ko lang sila ipinapastol, Aldo. Pwede ka ding doon pumesto sa puno ng bayabas na yon kung gusto mong sumilong. Kasi mamaya mainit na dito eh. Doon sa gawin nyo naman ang kagubatan. Doon madalas lumalabas at sumasalakay ang mga lobo. Kung gano'n ay doon po ako pupwesto sa puno ng langka. Medyo mataas ang lupa doon. Kaya tanaw na tanaw ko ang bawat sulok ng lugar na ito. Pababantayan ko din ang paglabas ng mga lobo kung sakali. Sa bagay ay tama ka dyan. Dati kasi ay doon lang ako sa may puno ng mangga at ipinapaubaya ko kay Tonton ang pag-iikot sa lugar na to. Kaya madalas akong nasasalisihan ng salot na lobo. Kung gano'n ay dapat po pala na mapatay natin ang mga salot na lobo na yon. Kasi kung patuloy silang mabubuhay, baka isa-isang maubos ang mga alaga ninyong kambing. Oo, yun din ang gusto ko. Pero mag-iingat ka, ha? Sige po. Ako na pong bahalang magpastol sa mga kambing. Umuwi na po kayo. Oo, sige. Kasi yung mga baboy at mga manok, kailangan ko pang pakainin. Baka hindi makita ni Kuya Fredo kung nasaan yung mga feeds. Sige po, mag-iingat kayo. Nang makaalis na si Tia Melinda ay nilagay na ni Tio Aldo ang largabista sa ibabaw ng baril. Tapos ay itinuon ni Tio Aldo ang hawak na rifle sa isang kambing na nasa malayo. Inasinta niya ito. Sinipat na mabuti. Kitang-kita niya ang kambing tapos ay itinutok sa pinakamalayong kambing na naroon sa pastulan. Inasinta din yon. Malinaw din niya iyong natatanaw dahil sa largabistang nakalagay sa ibabaw ng baril. Tapos ay naupo siya sa tabi ng puno habang pinagmamasdan ang mga kambing na naroon. Nang mangalay siya sa kakaupo ay nahiga siya habang pinagmamasdan ang puno ng langka na mayroon ng mga bunga. Napakislot niyang makitang dumapo doon ang ibong si Tonton. Lobo! Aldo! Aldo! Lobo! Lobo! Lobo ba ang sinabi mo, Tonton? Nang muling lumipad ang ibon na tumikot-ikot sa lugar ay kaagad na bumangon si Tio Aldo. Nakita nga niya na nagkakagulo ang mga kambing. Nagtatakbuhan na parabang mayroong kinatatakutan. Kaya agad niyang dinampot ang baril gamit ang largabista ay nakita niya na isang malaking asong puti o lobo nga ang lumabas mula sa kakahuyan at tumakbong papalapit sa mga kambing. Kaya natakot ang mga iyon at nagtakbuhan. Umanda ka sa akin ngayon, halimaw ka! Natanaw ni Tio Aldo ang lobo kaya naman kaagad niyang pinaputukan pero sa bilis niyong tumakbo ay hindi tinamaan ni Tio Aldo. Nang muli niyang sipatin ng largabista nakita niya na naabutan na ng lobo ang isa sa mga kambing. Nakagat na sa lieg ang kambing kaya naman muli niyang pinaputukan ang lobo at sa pagkakataong ito ay nasapul ito sa tiyan.
Nabitiwan ng lobo ang kambing kaya naman muling pinaputukan ni Tio Aldo at tinamaan sa paa. Kaya naman nagmamadaling tumakbo si Tio Aldo para makalapit sa lobo pero nang makarating na siya sa damuhan kung saan kanina nakatayo ang lobo, mga patak na lang ng dugo ang nakita ni Tio Aldo. Oo, Tonton! Nandiyan na ako! Alam ni Tio Aldo na nakikita ng ibon ng lobo kaya sinundan niya ang mga patak ng dugo hanggang sa makarating siya sa makapal na talahiban. Pero nang masukol na ni Tio Aldo ang lobo ay nagulat siya nang makitang isang batang lalaki na edad 6 na taon ang naroon. Duguan at may sugat sa tiyan. Nang makita ng bata si Tio Aldo ay nagulat siya at nakadama ng awa sa bata. Pero dahil nakita ng bata na nagulat din si Tio Aldo ay biglang tumayo ang bata. Kinalmot sa mukha si Tio Aldo tapos ay tumakbo ulit papalayo. Nakita ni Tio Aldo na naging lobo ulit ang bata kaya natiyak niya na hindi ordinaryong lobo ang umuubos sa alagang kambing ni Tia Melinda, kung hindi isang aswang. Nanlulumo si Tio Aldo na binalikan ng sugat ang kambing kung saan nakita niyang wasak ang lalamunan yun. Binuhat iyon ni Tio Aldo at dinala sa puno ng langka. Umalis naman ang ibong si Tonton. 1 oras lang dumating na doon sina Lolo Fredo at Tia Melinda. Aldo, may sugat ka sa mukha. Anong nangyari? Sumalakay ba ulit ang lobo? Opo, Tia Melinda. Pasensya na po. Hindi ko nailigtas ang isang alaga natin. Ginawa ko ang lahat pero tuso ang lobo. Palibasa ay hindi siya ordinaryong lobo gaya ng iniisip natin. Anong ibig mong sabihin, Aldo? Nabaril ko po sa tiyan at paa yung lobo na kumagat dyan sa kambing. Nang lalapitan ko na, ay tumakbo pa din yon. Kaya hinabol ko. Sinundan ko yung mga patak ng dugo at nang masukol ko siya, para tapusin sana ay naggulat ako. Kasi naging batang lalaki. Nawala ang konsentrasyon ko na naigangawa ko. Naging pabaya ako kaya dinamba niya ako at nakalmot. Pasalamat na lang ako at hindi niya ako sinagpang sa liig. Kung ganon, ay aswang pala ang umuubos sa mga alaga mong kambing, Melinda. Marahil, ayun din ang umuubos sa mga alagang kambing dati ni Dolfo. Pero kung bata lang ang nakasagupan ni Aldo, ibig sabihin, meron pang magulang yun o kapatid na mas matanda sa kanya at tiyak na mas mabangis. At kung napuruhan mo yun, malamang na mamatay yun kasi ibinabad ko sa laso ng lahat ng mga bala ng baril ko. Kawawa naman siya. Kung alam ko lang na isa lamang siyang bata, sana hinuli ko siya ng buhay. Baka ngayon ay buhay pa siya at handang magbago. Huwag mong sisihin ang sarili mo kasi hindi mo naman alam kung ganun pala siya. Ang paghahanda natin, ang pagganti ng sinumang kaanak niya. Siguradong galit na galit ang mga yon. Lalo na kung nakauwi ang batang yon. Nakapagsumbong, magumalagutan ng hininga. Napabuntong hininga na lang si Tio Aldo matapos ay binaling sa kambing na naroon ang atensyon. Paano nga ay nakikita niyang nag-aagaw buhay na rin ang kambing. Malaki ang naging sugat niyon sa leeg. At parang tao na kinausap ni Tio Aldo ang kambing. Huwag ka na umiyak. Naitabla na kita. Alam mong sa mga oras na ito, ay pareho na kayo ng kalagayan ng aswang na gumawa niyan sa'yo. Umuwi na tayo para magamot yung sugat mo. Baka ma-infection pa yan. Ayos lang po ako. Mababaw lang naman ang sugat sa mukha ko. Lolo Fredo, nagtataka lang ako. Anong klaseng aswang ang may kakayahang sumalakay kahit tirik na tirik ang araw? Ang mga aswang na may lahing gabunan, naiba sila sa lahat ng mga aswang. Araw man o gabi, ay magagawa nilang sumalakay basta gugustuhin nila. Ang mga gabunan ay maraming kakayahan, lalo na ang mga malalaking gabunan. Humahaba ang kanilang mga balahibo. Itim na itim. Humahaba ang mga kuko at nagkakaroon ng mga pangil. Hugis tao din sila, kagaya ng batang yon. Isa siyang gabunan. Pero kulay puti ang balahibo niya, Lolo Fredo.
Kaya iisipin ng sino mang makakakita na isa siyang ordinaryong lobo. Kagaya ng aking sinabi, maraming kakayahan ang mga gabunan. Isa na riyan ang gayahin ang anyo ng sino mang nilalang na gusto nilang gayahin upang malansin niya ang kanilang mga biktima o kalaban. Mahirap palang kalaban ng mga gabunan. Kailangan talaga ng dobling pag-iingat. Matapos ay sumipol ng 3 ulit si Tia Melinda. Kaya naman ang mga kambing na naroon na narinig ang malakas na pagsipol ni Tia Melinda ay kaagad na iniangat ang mga ulo. Tumigil sa pagkain ng damo. Nang itaas ni Tia Melinda ang kanang kamay at ituro ang daan pabalik sa kanilang bahay, ay nagsimula na ang mga kambing na maglakad. Pumila at tinungo ang daan na itinuro ni Tia Melinda para makauwi na. Oh! Uuwi na tayong lahat! Yung mga kasama nyo! Yung mga anak nyo, tingnan yung mabuti! Baka may maiwanan dito, kawawa naman! Alam nyo na siguro ang nangyari sa isa nyong kasamahan! Nakagat ng aswang, kaya wala na siya ngayon! Sige na! Lumakad na kayo pa uwi! Tayo na, buhatin mo na ang kambing na yan. Samahin na natin pag-isipan kung anong gagawin dyan. Opo, Lolo. Si Tia Melinda na lang siguro magdesisyon kung ano gagawin dito. Kapag nakakagat ng lobo at namamatay, inililibing ko. Lalo na yan. Nasa katawan na niyan ang kamandag ng aswang. Kaya ilibing na lang din natin. Tama po kayo. Ilibing na lang natin ang kawawang kambing na ito. Nang makita ni Tio Aldo na nakapila na ang lahat ng mga kambing at naglalakad na kasunod ni na Tia Melinda at Lolo Fredo ay pinasan niya na rin ang naroon na walang buhay na kambing at sumunod na rin siya sa mga iyon. Nang makarating na sila sa bahay ni Tia Melinda ay humukay si na Tio Aldo ng paglilibingan ng kambing. Nang makahukay na ng malalim na halos hanggang bewang, inilagay na doon ni Tio Aldo ang patay na kambing. Nilagyan din iyon ni Lolo Fredo ng asin bago tuluyang tabunan ng lupa. Lolo Fredo, sa palagay niyo ba ay namatay ang batang aswang na yon? Kung matapang ang laso ng bala na tumama sa kanya, tiyak sa mga oras na ito, ay wala na siya, Aldo. Kawawa naman siya. Ang bata pa niya para mamatay. Kagaya ng madalas kong sinasabi sa iyo, kapag nasa gitna ka ng labanan, hindi ka dapat magiging pabaya. Matapang ka at malakas pero ang kabaitan mo, ang kahinaan mo. Dapat ilagay mo ang pagiging mabait depende sa sitwasyon. Kasi ang mga aswang, walang awa ang mga yun. Tingnan mo ang nangyari sa iyo. Maswerte ka at naunang nasugatan ang aswang ngayon. Kung hindi, ay baka nilapa ka na. Opo, Lolo. Aral na po ito sa akin. Hindi na ito dapat na mangyari sa susunod. Mula ngayon, ay tiyak na mas magiging mainit ang sitwasyon. Pasensya na kayo. Nadadamay pa kayo sa problema ko. Hindi ko naman alam na aswang palang umuubos ang mga alaga ko. Akala ko ay ordinaryong lobo lang. Wala kang dapat ipag-alala. Dahil sanay naman kami sa ganyan. Sa lugar na pinanggalingan namin, ay meron din mga pangyayaring ganito. Madalas din kaming pinupuntahan para hinga ng tulong. Tama si Fredo, Melinda. Kaya nga itong si Aldo, bata pa lang tinuruan na ng kanyang lolo sa pakikipaglaban. Kaya lumaki siyang matatag at matapang. Maangas, pero maawain. Ah, ganun ba? Eh di kung ganun, ay alam nyo na din pala kung paano lalabanan ng mga aswang. Oo, kaya huwag ka na mag-alala. Nang magpasya akong pumunta rito para tulungan ka, ay naisip ko na pwedeng ganito ang mangyari kaya hindi na ako nagtaka at nagulat. Kaya paghahandaan natin ngayon, susunod na mangyayari. Lalo pa nga at may dalaga sa mga gabunan. Ako ang nakadisgrasya sa batang gabunan. Kaya sigurado ako na tiyak na ako ang hahanapin nila para gantihan. Tama ka dyan, Apo. Sa palagay ko,
ay wala na silang pakialam sa mga alaga ni Melinda. Ikaw ang gugustuhin nilang makuha para maitabla ang nawala sa kanila. Kaya dapat tayong maganda. Nang makapasok si Tio Aldo sa loob ng bahay, inilabas ni Lolo Fredo ang isang bag na kinuha mula sa dala nilang maleta. Buntot page at itak na yari sa pilak ang laman yun. Ibinigay niya kay Tio Aldo ang itak kasama ang baina. Matapos ay inunat-unat ni Lolo Fredo ang buntot page. Melinda, meron ka bang mga tanim na buho dyan sa bakuran mo na pwede nating putulin para magawang sibat? Aba, meron na nga akong naputol na puno ng buho. Nandun sa likod bahay. Gagamitin ko nga sanang pambakod sa gagawing kulungan ng manok. Mabuti naman kung ganon. Aldo, gumawa ka ng kahit mga 5 pirasong sibat o may higit pa doon. Alam mo na kung ano ang gagawin at kung saan ipepwesto. Sige po, Lolo. Tia Melinda, pahiram nga po ulit ng itak ninyo. Oh, eto ang itak, Aldo. Yung mga buho nandun lang sa likod bahay, nakasandal sa puno ng akasya. Sige po. Ako na pong bahala. Hahanapin ko na lang doon. Nang makita ni Tio Aldo ang itak kay Tia Melinda ay lumabas na siya ng bahay. Pupunta na sana siya sa likuran ng bahay nang mapatingin siya sa tarangkahan ng bakod ni Tia Melinda. Nakita ni Tio Aldo na mayroong babaeng nakatayo roon at nakatingin sa kanya. Saglit na natigilan si Tio Aldo at nakipagtitigan sa babae. Pero di nagtagal, nakita niya nang ngumiti ang babae. Miss, may paglilingkod ba ako sa'yo? Aldo, pamangkin ko yan, si Luningning. Pakibuksan mo nga ng bakod para makapasok siya. Ah, ganun po ba? Sige po. Nagmamadaling lumapit sa tarangkahan si Tio Aldo. Kumakabog ang dibdib niya habang binubuksan ang pintuan ng bakuran. Nakatingin siya sa magandang babae na kaharap niya. Matapos niyang buksan ang tarangkahan ay pumasok na si Luningning, pero bago tuluyang makalapit kay Tia Melinda ay muling milingon si Tio Aldo at ngumiti ng matamis. Kaya naman lalong dumagundong ang dibdib ni Tio Aldo. Napalunok habang nakatingin kay Luningning. Nang makapasok na sa loob ng bahay ni Tia Melinda, si Luningning ay nagtungo naman si Tio Aldo sa likod bahay. Nang makita niya na nakatayo sa tabi ng puno ang mga putol na buho ay kumuha siya ng mga iyon at pinatulis ang dulong bahagi para maging sibat. Gumawa si Tio Aldo ng maraming sibat. Matapos ay ikinalat niya sa paligid ng bahay ang mga sibat na buho. Isinandal sa mga puno ang ilan at ang iba naman ay inilagay niya sa paligid ng bahay. Tapos ay dinala niya ang 2 piraso ng pumasok sa loob ng bahay. Lolo Fredo, nagawa ko na pong iniutos ninyo sa akin. Naikalat ko na rin po sa lahat ng sulok ng bakuran ni Tia Melinda. Mabuti naman kung gano'n na po. Sige na, magpahinga ka na muna. Sige po, Lolo. Siya nga po pala. Nakita niyo po ba yung bisita ni Tia Melinda? Ah, yung pamangkin ba niya? Aba, naandun sila sa kusina. Nagluluto ng hapunan natin. Sige po, Lolo. Puntahan ko na lang sila doon. Parang nasasabik na kinakabahan si Tio Aldo habang naglalakad patungo sa kusina. Paano nga ay gusto niyang muling makita si Luningning. Nang makarating sa pintuan ng kusina ay marahang hinawi ni Tio Aldo ang kurtina. Bahagyang sumilip kung saan ay si Luningning ang una niyang nasulyapan. Nakita niya ang matatamis na ngiti sa mga labi ni Luningning. Kaya naman lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya, tapos ay marahan siyang pumasok sa kusina. Nandyan ka na pala, Aldo. Halika at ipapakilala kita sa pamangkin ko na si Luningning. Opo, nakita ko na siya kanina. Hindi nga lang kami nagkakilala kasi mayroon akong ginawa. Opo. Akala ko nga hindi niya ako pagbubuksan kanina eh. Ang tagal akong tiningnan eh.
Pasensya ka na, Luningning. Para kasi ako natulala nang makita ka eh. Ang ganda mo kasi. Nako, Lola Selina, may pagkabulero pala tong apo nyo. Para tuloy akong nakaramdam ng hiya. Nako, hindi naman yun bola. Totoo naman ang sinasabi ni Aldo. Maganda ka talaga. Saan pa ba yan magmamana kung hindi sa tiyahing maganda? Siya nga pala, Aldo. Nandito si Luningning para tumulong sa atin. Kagaya niyo rin siya na minsan ang nakainkwentro ng aswang. Talaga po, Melinda? Ibig sabihin po pala, ay palaban ka rin, Luningning. Oo, Aldo. Galit na galit ako sa mga yan. Kasi nga, silang dahilan kaya maaga akong naulila. Napatay nilang aking ama ng isang gabi sa lakayin ng aswang ang mga alaga naming baboy. Malungkot din palang buhay mo. Pareho pala tayo ng pinagdaanan. Pwede naman kayong maging masaya ngayong nagkita na kayo. Baka naman pwedeng madaliin na natin ang panahon. Kung magkakagustuhan kayo, dapat magkaroon agad kayo ng anak. Para bago man lang kami mamatay ni Melinda, ay makita ng apo sa tuhod. Lola Selena naman. Akala mo naman ganun lang kadali ang lahat. Hindi pa ako nagsisimula eh. Abay, huwag ka na kasing pabagal-bagal pa. Kasunod nyon ay nagkatawanan na sila. Naging masaya sila sa sandaling yon na parabang kahit sandali ay nakalimutan nila ang kinakaharap na problema. Mabilis na lumipas ang oras. Kumalat na ang dilim. Kagaya ng usapan, pumwesto sa bintana ng bahay si Lolo Fredo at sa pintuan naman si Tio Aldo. Katabi nila ang mga sibat na ginawa ni Tio Aldo. Magpahinga na po kayo, Lola Selena at Melinda. Kami na lang po ni Lolo Fredo ang magbabantay. Oo nga po. Kayo din po, Melinda. Magpahinga na po kayo. Kami na lang pong magbabantay. O siya, sige na nga. Magpapahinga na din ako. Etong baril, Luningning. Alam mo naman kung paano gamitin yan, di ba? Kung ganon, ay dalawa pala ang baril mo, Melinda. Yung rifle na hawak ni Aldo at yung 38. Oo. Gamit yan ng nasira kong asawa. Lahat ng bala niyan ay naibabad ko na din sa matapang na lason. Kaya kahit sinong tamaan, ay tiyak na mamamatay. Mabuti naman kung ganon. May dagdag tayong gamit panlaban sa aswang. Matapos nga ay pumasok na sa loob ng kwarto si Tia Melinda. Lumapit naman si Tio Aldo kay Luningning at nagkwentuhan sila habang nagbabantay. Kaagad na nagkapalagayan sila ng loob. Panay ang impit na tawanan nila habang nag-uusap. Kaya hindi namamalayan na lumipas na ang mahabang oras. Mag-uumaga na nang makatulog sila. Paano nga'y wala naman silang naramdaman na kahit anong ingay mula sa labas ng bahay? Pero nang sumikat na ang araw at tingnan ni Tia Melinda ang mga kambing ay nakita niya na isa na naman sa mga alaga niyang kambing ang nakabulagta. Wasak ang tiyan at ubos na ang laman loob. Kaya naman kaagad na ginising ni Tia Melinda sina Tio Aldo at ang iba pa. Sumalakay ang aswang kagabi, pero hindi niyo naramdaman. Wala akong narinig kagabi kahit konting kaluskos. Hindi rin nagligalig ang mga alaga mong kambing. Kaya hindi ko inaasahan na may sumalakay palang aswang. Oo nga po, mag-uumaga na nang makatulog kami ni Luningning. Kaya inaasahan namin na hindi sumalakay ang mga aswang kagabi. Matalino ang mga aswang, Fredo, Aldo. Alam yata nila ang bawat galaw natin. Kaya maingat din silang sumasalakay. Kapag palaging ganito, mauubos din ang mga alaga ko. Tama ka, Melinda. Tuso ang mga aswang na yan. Kaya kailangan nating umisip ng ibang paraan para masukol sila. Sa palagay mo ba, ang kaugnayan sa Batang Gabunan? Hindi ko alam, Aldo. Kasi kung kamag-anak ng Batang Gabunan ang sumalakay kagabi, tsak na ikaw ang pipiliting kunin ng mga yon. Kung ganon, ay iba nga siguro yon. Ibig sabihin ay maraming aswang dito sa lugar ninyo, Melinda.
Kaya pala naubos din dati ang mga alagang kambing ni Nadolfo. Mga aswang nga ang bumibiktima. Dahil sa pangyayaring yon ay hindi na ipinastol ni na Tio Aldo ang mga kambing. Sinaluningning na Tio Aldo na lang ang pumunta sa bukirin para gumapas ng mga damo. 2 sako ang dala nila. Kumuha sila ng damo sa bukirin para may makain ang mga kambing. Pero habang kumukuha sila ng damo sa bukid ay may kakaibang naramdaman sina Tio Aldo at Luningning. Parang mayroong nakatingin sa kanila na nagtatago sa matataas na talahiban. Nang mapalingon sila doon ay mayroon namang tumalon sa gawing likuran nila, pero sa bilis kumilos noon ay hindi nila malaman at matiyak kung ano yun. Luningning! Halika dito sa tabi ko! Talikuran tayo! Huwag tayo maghihiwalay! Tama ka, Aldo. Para makikita natin ang sino mang susugod sa atin. Hoy! Kayo na nagtatago dyan sa mga damuhan! Lumabas kayo! Hindi kami natatakot sa inyo! Lumabas kayo! At harapin niyo kami! Hindi kayo sasantuin ng kain ko! Di nagtagal ay mabilis na kumilos ang mga nasa paligid nila. Tumalon patungo sa kabilang bahagi ng talahiban. Ang isa naman ay lumipat ng pwesto mula sa kabila at pumunta sa kabila upang lituhin sina Tio Aldo at Luningning. Kaya natiyak ni na Tio Aldo na 2 ang aswang na nasa paligid nila. Nasaan yung gabunan ang mga yon? Isa ang tumalon ng malakas at bumagsak sa harapan ni Tio Aldo. Nahawakan kaagad niyon ang kamay ni Tio Aldo na may hawak sa karit kaya naman nagulat si Tio Aldo. Nakipagbuno sa gabunan. Nang makita naman ni Luningning na kalaban na ni Tio Aldo ang gabunan ay kaagad itong lumapit para tumulong sana kay Tio Aldo pero hinarang ito ng isang babaeng gabunan. Mag-iingat ka, Luningning! Mabangis ang gabunan! Oo, Aldo. Ikaw din. Hoy! Gabunan na pangit! Huwag mong sasaktan niyang si Luningning! Mamahalin ko ba yan? Wow! Ang sweet naman! Buong tapang nga na hinarap ni Luningning ang isang gabunan. Sa tuwing lalapit ang gabunan ay iwinawasiwas ni Luningning ang hawak niyang karit. Kaya naman nang matamaan ni Luningning ang gabunan ay napaatras yun. Umangil iyon sa galit. Nang makabuela naman si Tio Aldo ay nabunod niya mula sa na ang itak na pilak na nakasabit sa bewang niya. Naisaksak niya sa kalabang gabunan. Kaya naman napaatras ang gabunan. Sinamantala iyon ni Tio Aldo. Magkakasunod na taga ng karit at itak na pilak ang ginawa niya hanggang sa mapatay niya ang gabunan. Nang lingunin niya si Luningning ay nagtaka siya kasing naglaho sa talahiban si Luningning at ang kalaban na gabunan. Kaya naman kaagad niyang hinanap ang dalawa hanggang sa makita niya si Luningning. Pero sa pagkakataong ito ay kambal na si Luningning. Ginaya ng gabunan ang anyo nito. Tulungan mo ako. Tapusin natin ang aswang na to para makauwi na tayo. Nagugutom ng mga alaga nating kambing. Ako ang tulungan mo. Ako ang totoong Luningning. Isang impostor ang isang to. Siyang patayin mo, Aldo! Ikaw ang impostor! Palibhasa'y patay ng kasama mong gabunan, kaya ngayon ay gusto mo kaming linlangin para magkasakitan kami ni Aldo. Hindi ka magtatagumpay! Teka lang! Nalilito ako kung sino sa inyo ang totoong Luningning at totoong gabunan. Magkasama tayo buong magdamag. Marami tayong napag-usapan. Natatandaan mong ikinwento ko sa'yo kagabi? Marami akong kwento sa'yo, Aldo. Dapat sa ganitong pagkakataon, maging matalino ka. Dapat alam mo ang susunod na gagawin. Palagi mong iisipin na dapat ay palagi kang manalo sa labanan. Gawin ang lahat ng nalalaman para magtagumpay. Ayoko magkamali. Tutal naman, sabi mo, gusto mong makagante sa kanila. Kaya gawin mo na yung sabi mo sa akin kahapon. Oo nga. Bakit ba ngayon ko lang naisip? Mula sa bewang ay bumulot ng baril ang isang Luningning. Isang kalibre 38 na ibinigay ni Tia Melinda. Kaagad na pinaputukan ang katabing Luningning, bagay na ikinagulat niyon. Bago pa makailag ay 3 bala na ang tumama sa tagiliran at isa sa dibdib. Duguan niyong bumagsak. Agaw buhay na yon na magpalit ng anyo bilang isang gabunan. Kaya naman nakahinga na maluwag si Tio Aldo. Kinabahan ako sa iyo, Luningning. Buti na alala ko yung 2 baril.
Sinabi mo kagabi na gustong gusto mong gamitin yan. Laban sa gabunan. Oo nga eh. Natataranta na din kasi ako kanina. Kasi iniisip ko baka magkamali ka. Mabuti na lang, ipinaalala mo na may dala pala akong baril na may laso ng bala. Salamat Aldo ha. Napangiti si Tio Aldo matapos ay marahan niyang nilapitan si Luningning. Niyakap niya ng mahigpit at puno ng pagmamahal. Hindi naman tumanggi si Luningning. Yumakap din kay Tio Aldo. Napapikit ito at dinama ang mainit na yakap ni Tio Aldo. Pero di nagtagal, bahagyang dumilat. Aldo, ano yung matigas? Tumatama sa bewang ko. Anong matigas ang sinasabi mo? Ang tigas ng ano mo tumatama sa puson ko na nakatapat. Ano ba yun? Lumayo ka nga ng bahagya na makita kung ano yun. Ha? Eto palang puluhan ng ita ko. Tumatama sa bewang at puson mo. Oo nga, akala ko kung ano na yung matigas na yun Nagkatawanan sina Tio Aldo at Luningning, tapos ay napansin nila na naging abo na ang bangkay ng mga gabunan na kanilang napatay. Nang umihip ang malakas na hangin ay tinangay ang mga abo niyon. Kaya naman matapos na kumuha sila ng mga damo at mapuno ang 2 sako ay pinasan na iyon ni Tio Aldo at nang makarating na sila sa kural ng mga kambing, ibinuhos doon ni Tio Aldo ang mga damo. Parang tuwang-tuwa naman ang mga kambing na dinumog ang mga damong naroon. Palibhasa ay gutom na gutom ang mga ito. Kaya naman natutuwa si Tio Aldo na pinanood ang mga kambing habang kumakain at habang si Luningning naman ay pumasok na sa loob ng bahay. Ilang sandali pa ay nagpunta din sa kural ng mga kambing si Lolo Fredo. Totoo ba ang sinasabi ni Luningning? Meron kayong nakalabang mga gabunan sa talahiban? Opo, Lolo Fredo. Isang babae at isang lalaki. Sa palagay ko po, ayun na ang mga magulang ng batang gabunan na nadisgrasya ko. Kung ganun, ay wala na pala tayong dapat ipag-alala. Tapos na ang problema ni Melinda. Oo nga po, Lolo. Pero teka po, Lolo Fredo. Kapag tapos na ba ang problema ni Tia Melinda, ay uuwi na tayo sa atin? Oo, Apo. Pwede na natin siyang iwanan dito kung tapos na ang problema niya. Ganun po ba? Sayang naman po. Kasi nawiwili na ako rito. Dahil ba kay Luningning? Sa tingin ko ay umiibig ka na sa kanya, Apo ko. Opo, Lolo Fredo. Siya ang una kong pag-ibig. Sobrang saya naming dalawa kanina. Kahit napalaban kami sa mga aswang. Sa bagay, ay may edad na din si Tia Melinda mo. Hindi na niya kakayanin magpasol ng kambing mag-isa. Kakailanganin niya pa nga ang tulong mo. Pwede ka namang magpaiwan dito. Oo nga po, Lolo. Kaya sana'y dumito na lang muna tayo. Hindi kumibo si Lolo Fredo, kaya naman napabuntong hininga na lang si Tio Aldo. Nang gabing yon, matutulog na sana sila nang marinig ni Tio Aldo na humuhuni ang ibong Martinez na alaga ni Tia Melinda. Kung saan paulit-ulit na sinabi ng ibon na mayroong tao sa paligid ng bahay ni Tia Melinda. Kaya naman kaagad na sumilip si Tio Aldo sa bintana ng bahagya niyang buksan yun. May naaninag nga siyang tao sa labas. Tumakbo patungo sa kural ng mga kambing. May tao po sa paligid. Hindi ko tiyak kung aswang o magnanakaw ng kambing. Lalabas tayo ng bahay. Kumanda kayo. Ay nako, hindi na natapos ang problema. Kung wala nang aswang, magnanakaw naman. Ay, nakakabwisit ang mga taga rito. Hindi mag-alaga ng sa kanila para kung gustong kumain ng kambing ay makakakain sila. Kaya nga po nakakainis sila. Kinuha ni Tio Aldo ang malalakas na flashlights at marahang lumabas ng bahay kasama si Lolo Fredo at Luningning na may dalading mga flashlights. Armado silang lahat. Lumabas din ng bahay si Tia Melinda. Dahan-dahan silang nagtungo sa koral ng mga kambing.
Nakita ni na Tio Aldo na may anino namang tumakbo patungo sa kural ng mga baboy. Tapos ay meron din silang nakita na tumakbo sa kulungan ng mga manok at pato. Kaya naman naghiwalay sila ng direksyong pupuntahan. Sina Lolo Fredo at Luningning ay umikot sa kabilang bahagi ng bahay at sina Tio Aldo naman ay sa kabilang bahagi. Dahan-dahan na tinungo ni na Tio Aldo ang kulungan ng mga baboy. Kaagad na tinanglawan ng ilaw ang mga baboy na naroon. May nakita ka ba? Wala po eh. Pero nakita ko dito tumakbo yung tao. Huwag kang magtiwala sa paligid. Nandito lang yun. Nagtatago lang. Sa palagay ko po ay hindi magnakaw ang mga yon. Ganito ang aura ng paligid kapag merong aswang. Kung ganon, ay meron pa palang natitira. Meron pa talagang salot sa baryong ito. Meron pa pong aswang at nasa paligid lang siya. Nararamdaman ko. Katatapos lang sabihin ni Tio Aldo ang pangungusap na yon ay lumabas nga mula sa likuran niya ang isang gabunan na parang isang malaking asong itim pero singlaki ng tao. Kaagad na kinalmot nito si Tio Aldo sa likod. Mabuti na lang at makapal ang suot niya na jacket na maong kaya hindi masyadong bumaon ang mga kuko ng gabunan. Nang bumagsak padapa si Tio Aldo ay pinaputokan naman ni Tia Melinda ang gabunan pero nakatalon yun at nailagan ang bala ni Tia Melinda. Alam ni Tio Aldo kung saan babagsak ang gabunan, kaya nang makita yun ay kaagad niyang tinaga at tinamaan sa balikat. Pero dahil makunat ang balat ng gabunan sa bahaging yun ay hindi masyadong bumaon ang talim ng itak ni Tio Aldo. Binalya siya ng gabunan kaya tumumba siya at nabitiwa ng itak. Napaatras ang gabunan kaya muling pinaputukan ni Tia Melinda. Nasapol ito sa dibdib kaya muling naglaho sa dilim. Kaya naman dinampot ni Tio Aldo ang nabitiwang itak at ang flashlight ay muling itinoon sa paligid para hanapin ang gabunan. Saan po siya nagpunta, Tia Melinda? Tumakbo sila sa bandang yun. Doon sa mga baboy. Tuso talagang mga walang ya. Muntik na ako dun ah. Mabuti na lang at nandyan kayo. Huwag kang maingay. Parang humalo siya sa mga alaga ko. Kasi parang nadagdagan mga baboy ko na nandito sa kulungang to. Kung tinamaan niyo ang gabunan, madaling malalaman kung nasaan siya. Kahit giyahin pa niya ang anyo ng mga baboy. Anong plano mo, Aldo? Tubig lang po ang katapat niyan. Kapag nabasa ng tubig ang sugat ng sinuman, ay hindi makakatiis sa kirot na mararamdaman. Kaya sabuyan natin ng tubig ang mga baboy na yan. 2 timba na tubig ang isinaboy ni Tio Aldo sa kulumpon ng mga baboy na naroon. Nagulat ang mga baboy noong una, pero parang nagustuhan na ang 2 timba ng tubig na isinaboy ni Tio Aldo. Isa lang sa mga baboy na naroon ang parang nataranta at tumakbo sa kabilang bahagi ng kulungan habang pinipilig ang ulo at katawan para maalis ang tubig. Di rin nagtagal ay bigla itong nanghina at nanginig ang katawan. Umepekto na kasi ang lason ng bala na tumama sa dibdib nito. Nang tanglawan ito ng flashlight ni Tio Aldo ay unti-unting nagbalik sa anyong gabunan ang baboy. Sabi ko na nga ba't lalabas ka rin eh. Wala ka na palang pag-asang mabuhay. Kasi ang balang tumama sa'yo ay may malakas na lason. Kumakalat ng lason sa kanyang katawan. Mas mabilis dahil sa dibdib niya tumama ang bala ko. Galit na galit ang gabunan. Nagpilit pa itong bumangon at sinalakay si Tio Aldo pero nakahanda na si Tio Aldo. Kaya nang makalapit sa kanya ang gabunan ay buong lakas niyang itinaga ang hawak niyang itak na pilak. Bumaon sa liig ng gabunan. Halos maputol iyon sa lakas ng pagtaga ni Tio Aldo para masiguro na hindi na makakasugod pa ang halimaw. Walang buhay na bumagsak yun. Saglit lang ay natunaw ang katawan yun at naging abo. Yun kasi ang sumpa kapag ang isang gabunan ay natamaan ng bagay na yari sa pilak. Tapos ay nakarinig sila ng 2 malalakas na putok ng baril. Tia Melinda, puntahan natin si Lolo Fredo at Luningning. Tara na. Si Luningning ang nagpapaputok na yun. Baka kung ano nang nangyari sa kanila. Nandun po si Lolo. Hindi niya pababayaan si Luningning.
Kaagad nga na pinuntahan nila Tio Aldo sina Lolo Fredo sa kural ng kambing. Pero bago sila makarating doon ay narinig ni Tio Aldo na sumigaw si Lola Silina, kaya naman si Tia Melinda na lang ang tumuloy sa kural ng mga kambing at si Tio Aldo naman ay pumasok sa loob ng bahay kung saan nagulat si Tio Aldo nang makitang nagdurugo ang ulo ni Lola Silina habang nakasandal sa dingding ng bahay. Pilit ipinagtatanggol ang sarili sa kaharap na kalaban at ang kalabang iyon ay walang iba kung hindi si Dolfo. Hawak ni Lola Silina ang buntot pagi kaya hindi basta makalapit si Dolfo. Walang yaka talaga, Dolfo! Pati matanda ay pinapatulan mo. Ako ang harapin mo at hindi ang mahinang matanda. Parehas lang naman tayo. Lumalaban ka rin sa mahinang bata. Pinatay mo ang anak ko! Kung ganon, ay anak mo ang batang gabunan na nadisgrasya ko? Tama ka. Umuwi siyang sugatan at bago siya malagutan ng hininga, ay sinabi niya na ang pastol ng mga kambing ang pumaril sa kanya. Hindi ko sinasadya yun. Hindi ko alam na isa pala yung bata. Dahil isang lobo ang umatake sa mga kambing. Huli na nang malaman ko na bata pala yun. Kung hindi naman niya sinalakay ang mga kambing, hindi naman mangyayari ang bagay na yun. Alam mo ba ang sakit ng mawala ng anak? Dadagdagan pa yon ang mapatay mo rin ang asawa at anak ko. Kaya ipaghihiganti ko sila. Kung gayon, ay lahi kayo ng gabunan. Mga salot kayo na pumapatay sa mga hayop na alaga ng mga taga rito. Ibig sabihin, ay kayo rin ang umubos ng mga alaga ninyong hayop na pinaalagaan sa inyo ng mga amo ninyo. Tama ka. Mga hayop lang ang kinakain namin. Nagpaubos ang alaga namin. Ang mga alaga ni Melinda ang unti-unti namin kinakain. Kaya nga binubugbog ko ang mga kinukuha niyang tagapag-alaga para malaya kaming makakuha ng mga kambing niya kapag nagugutom kami. Pero dahil napadpad kayo rito sa Cebu, dito pa mismo sa aming lugar, sinira ninyo ang mga plano ko. Pinatay mo ang pamilya ko. Hindi mangyayari yon kung hindi niyo rin ako pinakialaman. Kaya talaga pala masikip na sa ating dalawang lugar na ito. Isa sa atin ang dapat na mawala. Tama ka. Kaya uunahin ko na ang lola mo. Wag! Wag! Nang magpalit ng anyo bilang isang gabunan si Dolfo ay kaagad na dinamba si Lola Silina. Kinagat sa lieg. Napasigaw ito nang maramdaman ang pagbaon ng matatalim na pangil ni Dolfo. Kaya naman galit na sinugod ni Tio Aldo si Dolfo. Magkakasunod na taga ng itak ang ginawa ni Tio Aldo. Nailaga naman yun ni Dolfo. Tapos ay hinablig ni Dolfo si Tio Aldo. Bulagta si Tio Aldo. Pero dahil matindi ang nararamdaman niyang galit ay kaagad siyang tumayo. Nang lumapit sa kanya si Dolfo ay muli niyang tinaga. Umilag si Dolfo at biglang nawala. Kaya naman nanatiling nakatayo si Tio Aldo at nakikiramdam. Papahirapan kita. Unti-unti kitang papatayin. Kagaya din ang ginagawa ng kumpare ko sa Lolo Fredo mo sa kural ng mga kambing. Lumaban ka ng parehas! Traidor! Lumabas ka! Ganyan nga! Mapikon ka! Natutuwa ako kapag nakikita kang nagagalit! Nang lumabas si Dolfo mula sa likuran ni Tio Aldo ay kinagat nito sa balikat si Tio Aldo. Pero dahil mayroong suot na jacket na maong ay hindi gaanong bumaon ang pangil. Tinaga ito ni Tio Aldo pero nakailag ulit si Dolfo at muling naglaho sa paligid. Kaya hindi na naman makita ni Tio Aldo kung nasaan si Dolfo. Kaya habang hinahanap niya si Dolfo ay dahan-dahan siyang umatras. Sumandal siya sa dingding ng bahay. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang nakikiramdam. Natatakot ka na ba? Sugo ka na ba? Pwes, tatapusin na kita para magsama na kayo ng lola mo! Gawin mo na ang gusto mo! Nakahanda akong mamatay! Pwes, ibibigay ko yon sa'yo! Naramdaman ni Tio Aldo ang paparating na puwersa kaya naman buong lakas niyang isinaksak sa gawing harapan niya ang hawak niyang itak. Naramdaman ni Tio Aldo na mayroon siyang tinamaan at tama nga siya. Nasapol niya sa dibdib si Dolfo. Tumagos doon ang itak na yari sa pilak.
Nanlalaki ang mga mata ni Dolfo na napaatras. Tiningnan pa nito ang itak na nakabaon sa dibdib. Paano mong nalaman na parating na ako? Nakalimutan mo na nakasandal ako sa dingding. Natural, alam ko na kung susugod ka at dito ka lang manggagaling sa harapan. Isa kang malaking hangal! Nasaan mo ko? Nang malagutan ng hininga si Dolfo ay naging abo ang katawan yun, kagaya ng ibang gabunan. Napaiyak si Tio Aldo nang lapitan ng wala na ring buhay na si Lola Silina. Tapos ay muli siyang nakarinig ng putok ng baril kaya lumabas siya ng bahay kung saan nakita niya na may sugat sa braso si Lolo Fredo. Nalaman din niya na mayroon pang isang aswang na natitira. Lolo, may sugat kayo? Huwag kang mag-alala. Ayos lang ako. Nasaan ang Lola Silina mo? Patawad po. Pero wala na si Lola Silina. Subalit napatay ko ang gabunan at pumatay sa kanya. Ang walang hiyang si Dolfo. Anong sabi mo? Wala na ang Lola Silina mo. Ang kasalanan ko. Naisahan nila tayo. Lumabas tayong lahat at walang naiwan doon na kasama ang Lola. Ngayon ay narito pa sa koral ng kamping ang isa pang aswang. Ako na po ang haharap sa kanya. Mag-ingat ka. Matalino ang mga gabunan na yan. Nakihalo na siya sa mga kambing. Napakarami nila. Kaya mahirap siyang makilala. Tia Melinda, samahan niyo po ako. Kayo ang higit na nakakakilala sa mga kambing ninyo. Kaya alam ko na madali nating makikita ang aswang kahit tumalo pa siya sa mga kambing. Anong plano mo, Aldo? Gamitin ninyo ang pagsipol ninyo. Tanging ang mga alaga nilang ang nakakaintindi noon. Sila lang ang makakasunod sa inyo. Kapag hindi nakasunod, iisa lang ang ibig sabihin nun. Tama ka nga. Bakit ba hindi ko naisip yan kanina? Siguro nga, ay dahil nakita ko na sugatan ng lolo mo. Tuwing sasalakay kasi ang gabunan na ginaya ang anyo ng kambing, ay humahalo siya sa karamihan at nag-iiba siya ng anyo. Mag-iingat ka, Aldo. Nilapitan nga ni na Tia Melinda at Tio Aldo ang grupo ng mga kambing na naroon. Sumipol si Tia Melinda, kaya naman naalerto ang mga kambing na naroon. Lahat napatingin kay Tia Melinda. Nang muling sumipol si Tia Melinda ay biglang naupo ang mga kambing. Isa roon ang naiwang nakatayo na hindi naintindihan ang utos ni Tia Melinda. Sa ikatlong sipol ni Tia Melinda ay nagtakbuhan ang mga kambing sa isang sulok at kagaya ng dati ay naiwang nag-iisa ang kulay brown na kambing na may tagping itim na balahibo sa ulo. Bistado ka na! Ikaw ang gabunan! Ibinato ni Tio Aldo ang itak sa kambing na nasa harapan niya. Tumama iyon sa kambing. Bumao ng itak sa katawan yun at di nga nagtagal ay nagbalik iyon sa pagiging gabunan. Kaya naman sa galit ni Lolo Fredo ay kinuhang baril kay Tia Melinda at paulit-ulit na pinaputukan ng gabunan hanggang sa mawalan iyon ng buhay at maging abo. Patakbo namang lumapit si Luningning kay Tio Aldo at yumakap. Matapos nyon, pumasok sila sa loob ng bahay. Nangibabaw ang lungkot at pagluha ng mga sandaling yon dahil sa pagpanaw ni Lola Silina. Niyakap ito ng mahigpit ni Lolo Fredo. Ganoon din si Tia Melinda. Panay ang sambit ng patawad na parabang sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ni Lola Silina. Huwag niyo na pong sisihin ang sarili ninyo. Wala pong may kagustuhan sa mga nangyari. Siguro po, ay ito talaga ang nakalaang kapalaran para kay Lola Silina. Nang sumikat ang araw, naghukay sina Lolo Fredo at Tio Aldo ng paglilibingan ni Lola Silina sa burol. Sina Tia Melinda at Luningning naman ay binihisan ng maayos si Lola Silina at matapos ang mahabang oras, inilagay na nila sa malalim na hukay si Lola Silina at tinabunan na iyon.
Pero nag-iwan ng pangako si Tio Aldo na hindi siya titigil hanggang mayroong aswang na nabubuhay. Dahil ang mga kagaya nila ay hindi dapat na patuloy na mabuhay. Walang puwang sa mundong ibabaw. Kaya guys, sana ay patuloy niyo akong samahan dahil sa susunod na episode ay ikikwento ko sa inyo kung paano nag-cruise ang landas ni na Tio Aldo at ang makulit niyang kaibigan na si Edgar.